Okay. Magandang araw po, ano? Magandang panahon. Makinig tayo sa NBA. NBA Director, si Matibag. Hindi mo talaga matitibag yan. Pilido pa lang, Matibag eh. Labang kay Mike Defensor, yung dating congressman. Ito, pakinggan natin yung audio. One Balita, Pilipinas, si Cheryl. Kung ano na po ang in-interview ni Cheryl, itong si NBA Director, Melvin Matibag po. Pakinggan natin, ano? Kaibigan, matututo tayo sa mga nangyayari. Abogado ito eh. Kaya alam niya yung ginagawa niya, abogado yan. Init na issue rin simula noong Biyernes pa tungkol naman sa pagkakasangkot po ng asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa ni-raid na establishment. Paano po ninyo tinutugunan yung aligasyon ni Ginang Julie Defensor na ito ay isang political vendetta? Well, yun po yung depensa nila. Tingin ko po yung depensa nilang yan. It will not hold the water sa korte po or sa piskalya. Kasi malinaw po yung ebidensya. Dalawang bagay lang po yung itatanong ko kay Julie Defensor at kay Mike Defensor na rin. Meron bang nangyari na human trafficking doon sa lugar nila? At sino ba ang namamahala at may-ari ng lugar? Number one, po, meron. Ano po ba yung elemento ng human trafficking? May act. Ano po yung naging act? Recruitment. Ni-recruit po nila yung mga kababaihan. Ang tawag na po nga, hindi GRO, kundi CCA. In-upgrade na nila. Customer Care Assistance. Yun po yung tawag doon sa mga babae. Meron, ano susunod po doon? Yun yung act. Yung means naman. Ano yung means? Sinasabi po ni Mike Defensor, wala namang pilitan dyan eh. Pumapayag naman, ganyan, yun yung allegation niya. Ang nakalimutan niya po, sa human trafficking, hindi naman kailangan pilitan lang, may persan o pananakot, kundi pwede rin may machination po o deceit na tinatawag na, halimbawa, pinangakon, gusto mo bang kumita ng mas malaking kita? Kasi halimbawa, yung CCA, kung CCA ka na regular eh, 500 pesos a day lang. Baka gusto mo kumita ng 20,000 ngayong araw na to. Oh. So, meron pong pagkukumbensing ganon. At pangatlo, yung purpose po, which is prostitution. Dahil ganito po nangyari, pagpasok pa lang po doon sa Chicago KTV, merong salamin na malaki at tawag po doon, aquarium, nakaupo, nakahilera yung mga kababaihan at ang mapasok na customer, kakausapin po ng mamasag nung pong tinatawag na manager at mag-aalok na. Gusto mo ba? Sino ba yung personada mo? O yan, sige, ganito presyo niyan. Pagkatapos magkasundo, meron pong secret door. May hagdanan, paakyat doon sa Blue Hotel na pinapamahalaan ng Cyril Development Corporation na ang presidente at chairman po ay si Julie Defensor. So yun po yung naging modus nila. So nagkaroon talaga ng human trafficking, di ba? So sinasabi niyang 2019 pa daw. Alam ko po dito sa istasyon na yan, may yung tatlo pong babae na nag-interview. Sinasabi niya, 2019 ginibap na namin siya pero tinatanong kayo ba, wala. Sapagkat meron po kaming dokumento na galing sa SEC na 2025 updated ang presidente at chairman pa rin ng Cyril doing a business under the name and style of Blue Hotel is si Julie Defensor at ang treasurer ay si Miguel Gabriel Defensor. So, malinaw po, sila ay may kinalaman dyan at meron na po mga dumarating reports dito at the time na tumatakbong mayor itong nakarang election si Mike Defensor, dyan niya dinadala yung mga kapitan, yung mga kagawad, mga leader nila sa politikong lalaki para i-entertain. So alam po nito, meron pong ganun yung sistema. So huwag po nilang gamitin yung politika. Nakakatakot po yung ginagawa nila na sasabihin, gumagawa ka ng illegal na gawain, sasabihin politika. Yun po yung mas nakakatakot because it gives signals to the criminals na gagawa sila ng mga krimen pero pwede sila mag-rally, titirahin nila yung gobyerno para pag hinuli po sila ng law enforcement, sasabihin, politika to kasi I'm speaking against the government. Mas nakakatakot po yun. At alam naman si Mike Defensor, pag ngayon nga, nagpapasukan yung mga history lumalabas tuloy, pati sa Paddy's Point, yung mga nahuli na prostitute noon, sinasalo niya. So, may pattern po eh. Huwag po nito politika. Dahil gumawa ng tulad at hindi po ako
ang naglagay sa pamilya niya para malagay sa ganyang sitwasyon. Nagnegosyo kayo ng ganyan, ginamit mo yung pamilya mo, ilagay mo dyan ang pangalan nila na may ginagawang illegal, hahabulin po kayo ng batas. Pangalawa, pinopile namin po yung mga 54 rescued na kababaihan. Alam po ba ninyo, doon sa 54 ngayon, Ma'am Sherry, most of them are single moms. Ano pong ibig sabihin nito? Doon na po pumapasok yung mood nila na kinukumbinsi dahil may hirap na tao to eh. Gipit sila eh. Kakapit sa palin. So, sinasabi ni Mike Defensor, ano ba itong NBI na to? Dami naghihirap. Ang ginagawa pa, hulihin to, nawawalan ng trabaho. Mas nakakatakot naman po yung ginagawa mo dahil sa kahirapan ng tao, pagsasamantalahan mo, papapasukin mo sa illegal, gagawin mo prostitute, mas nakakatakot po yun. Yun po tayo mas bantayan natin kaysa yung sasabihin pinupolitika. Siya po, nasa political profile, politiko siya, pero gumagawa siya ng illegal. Hindi naman po natin siya hinahabol kung legal yung ginagawa niya. So sila po yung pagkawanan, andyan yung dokumento that is Secretary SEC galing, official document. Galing po yung permit po, 2006, galing sa City Hall ng Pasig City. Sirin Development Corporation. Sinong may-ari ng Sirin Development Corporation? Ang President Chairman, si Judy Defensor, na ito pong mga to, may connection pa nga eh. Kasi yung buong compound, Cliff Point Development Corporation, ang chairman naman ng korporasyon, si Mike Defensor naman. At ang holding company, Fox River Holding, na majority owners, sila Mike Defensor din. Yung treasurer ng Chicago KTV, na si Del Rosario, siya rin po ay shareholder ng Cliff Point Development Corporation. So ano po yan? Yung Cliff Point Development Corporation, ang treasurer, interlocking sila eh. Magkano ang kinikita ng Chicago KTV at ng Blue Hotel sa araw-araw? Baka 1 milyon eh. Isipin nyo, naging joke nga eh. Yung isang propet, isang platito propet, 700 pesos. So, milyon yung kinikita nito. But, yung treasurer, interlocking, they control yung pondo. So, yan po yan. So, they challenge me, sasabihin ko, politika, walang ginagawa NBI, hadulin sila. Mula po nung nag-assume ako, 64 days na po ako ngayon. Ang apprehension po namin, successful apprehension ng operation namin nung sharing, 123 successful operations po. Nakapile kaso na yan, ma'am. At sabi niya, tinatarget puro kumpanya ng kalaban. Iba-iba po kumpanya yun eh. Saka yung human trafficking, mahigpit po talaga kami dyan. Just Saturday po, meron din kami hinuli sa Pampanga. So, dito mo po yun. Prior to that, yung saing po, ang dami po namin ginawa. Ang mandato po namin hulihin yung gumagawa ng illegal, hindi po kami political na ahensya. Director Matibag, kailan niyo po sinimulan yung investigasyon on this? So, saan nanggaling at kailan yung lead na nakuha about this Chicago KTV? Well, ma'am, halos isang buwan po namin ginawa yung surveillance nito. Meron po kami mga asset na pinapadala to investigate. That is how we do yung trabaho po namin. Ito naman po. At nag-pasit sila po. Kaya po pala, ito pa, bagitin ko po, nung nag-decide kami i-raid dyan, hindi po NBI lang tumating dyan. Kasama po namin ang local government ng Pasig. Nandiyan po yung CSWD, social workers. Tapos nandiyan din po yung mga barangay officials. Ang ginawa namin, nag-invita po kami ng media to observe yung pag-raid niyan. At meron po mga yung ating wala po tayo yung malawan dyan. Kaya alam na, hirap ito mag-one defense siya magsasabihin politika. At kung daw meron na personal kay Mike Defensor, wala po personal. Ganun na, magkakilala po. Opo. Kaya nagtutuwa ko sa law enforcement, I will make sure na gagawin ko po yung mandato na binigay po sa akin ng batas. Director Matibag, sabi niyo nga po, this Chicago KTV, may aquarium yan pagpasok niyo, tapos may secret door going to Sirin. So Blue Hotel po. Yeah, opo, Sirin po Mariston. Sirin doing business under the name and style of Blue Hotel. Okay. Ang Sirin ang nagmamanage sa Blue Hotel. Kita rin po yun. Yung Blue Hotel saka Sirin, isa lang. Ang gamit niya lang na brand, kumbaga yung Sirin, yun po yung registered corporation sa SE2. Pero yung brand, yung Blue. Tapos para lang kung klaro,
So, Blue Hotel, pero yung Chicago ay kanila rin. Siya. At ginawa po naman nila, may lease agreement sila. Si Rin po, ibig sabihin, yung first and second floor niyan ay si Rin po. Ang ginawa po nila, pinarenta po nila sa, wala, pinarenta po nila sa Chicago. Ang sinasabi ko nga po, interlocking officers and director. Yung De Rosario Treasurer, ay isa po sa director din po at shareholder po ng Cliff Point Development Corporation na pagmamay-ari rin po ng mga defensor. Okay. Puntahan ko lamang po yung sabi niyong pag-profile. Na-profile niyo na po itong 54 na na-rescue ng mga kababaihan. Pero lahat din po ba ay nakuhanan ng salaysay at ano po ang kanilang kwento? May mga salaysay po at may mga testimony po silang ibinigay na po doon. Ano po? Kakatungkol Yun na po lahat yung yan eh. magiging basihan, isa sa mga pagbabasihan po ng City Prosecutor's Office po ng Pasig City po. At nasabit na po namin ng Friday yan. We're hoping to na makapag-issue sila ng mga subpoena to do the preliminary investigation po para umandar. May mga nabanggit din po bang mga iba pang personalidad na possible po na involved or nakikita po ba nila itong si former Congressman Mike Defensor doon? Ano po ang kwento ng mga babae? Okay, mga positive ano po. At saka doon pa lang naman po sa mga statement ni Mike Defensor, sinasabi naman niya talaga nararating niya yung lugar na yun eh. Ginagamit po yung ibang establishment. Wala naman po problema yung ibang establishment, yung Korean restaurant. Talaga namang hindi mo alam kung ano yung ingredients na lulutuin dyan. Saka yung sa 7-Eleven daw, kung anong binibenta. Pero ito mismo, yung asawa mo yung nagpapatakbo ng Blue Hotel, saka yung TV, kayo nagpapatakbo, posible hindi nyo alam yung operation nito. Mayroon pa po, ano po ba ang inaasahan pa natin, Director, na susunod na hakbang po ng NBI sa kasong ito? Well, na pag-aralan po namin, may mga additional pa po kaming kakasuhan at may ipapile na kaso at na banibago kasi na-file po namin yan based doon sa una namin ipinail yung violation of anti-human trafficking po taka ng Google's drug. Pero idadagdag po namin dito yung may Presidential Decree 1566 po saka Republic Act 9593 yung Tourism Act of 2009 na kung saan dapat yung hotel po pag po yung pumapasok nagre-require yung recording process po. Hindi, ito nga ako dito, ito yung recommendation. Identified na talaga nagkabil ng sexual favors po na sa kwarto ay Taiwanese. Referral Wala pong record pala, sa kanila na pareho. kinuha nila ng data, ng passport po nila. So another violation po ito. At yung po ibang individuals, meron po kasi kami mga individuals na initially when we process, tingin namin na hindi pa mabigat yung ebidensya base po dun sa DC Department Circular ng DOJ, Department Circular 20, na dapat may reasonable certainty of conviction. Hindi po muna namin isinama sa kaso, pero may mga ipapahit pa po kaming kaso kasi in coordination din po kami with DOJ IACAT, yung interagency na against trafficking po. So, kasama po namin yun, yung IACAT dito. Marami pong salamat sa inyong oras, NBI Director Melvin Matibag. So maliwanag po. Maliwanag ang paliwanag ng NBI ni mismong Director Melvin Matibag laban kay yung nagpuputak si Mike sa social media. Yes, yung politika, harassment, yes, so forth and so on. Napakaganda nga naman yung tanong yung sabi niya, alaban talagang trafficking dyan. Doon pa lang. Alam niyo po, ang NBI po, sabi niya, nasa isang buwan silang nag-surveillance. Yung surveillance na yun yung para tiyakin nila kapag gagalaw sila, tiyak, hindi sila papalpak. Ganun po yung surveillance. Bawa, suspect yung isang ganito. Yan. Hindi yan. Alam nyo, pasalamat tayo, mayroong isang NBI na kagaya ni Atty. Melvin Matibag. Sabi niya,
yun ay mandato sa kanya ng batas. O, kita nyo? Hindi niya sinasabi. Dahil lang naglagay sa kanya, siyempre, ang Pangulo eh. Pero hindi niya minimension ng Pangulo. Kundi yung mandato ng batas na ibinigay sa akin. Yan tama yan eh. Yung mandato mo dapat mong gawin. Kaya, wala akong nakikitang political harassment yan eh. Lalo na yung sinabi niya na more than 100 na ni-raid nila hanggang sa Pampanga. Success. Isipin niyo yun. Ismatalang isa lang yung kanya. Isa lang siya. Doon sa 100 na sinasabi. Nagkataon lang si Mike bumibenta. Sa ngayon. Una, Godesa. Tapos, 18 Marines. Oh. Tapos, ano pa ba yun? Basta, wala akong nakikitang political harassment tungkol doon. Ang gawin niya ngayon, yung lahat ng di patunayan niya ngayon sa korte, kasi kinasuhan siya eh. Sagutin mo dapat yung kaso ng NBI. Yan ang gagawin mo, imbis na magkakakuda sa social media, baka bandang huli, mapahiya ka. Mas nakakahiya po yun. Dating mambabatas, gumagawa ng batas. Nasa gobyerno, pero kung totoong front lang nila yan para sa prostitution, nakakahiya. Nasa gobyerno ka, ang negosyo mo, prostitute. O sa Pampanga ka, sa Angeles nung araw, ang tawag dyan, kabaret eh. Alam niyo ba yung kabaret, kaibigan? Yan. Sa Kapampangan, kabaret, sabi nila. Kita nyo? Ngayon, kay TV, medyo may dating ngayon. May dating talaga. Pero ang pinag-uusapan dyan, ikaw ay naglilingkod sa bayan at ang iyong kanang buhay ay Magdalena, mababa ang lipad. Napakagaling magpaliwanag po ni NBI. Pati yung walang pwersahan, walang pamimilit. Doon mo makikita po na Tagalog na Tagalog, dinidetalye niya. Kaya ang magandang gawin ni Mike dyan, kasi sumablay din ang asawa niya nung araw sa 18 Maris o 18 Marites. Yung kotse ng asawa niya, siyang nakita nilang ginagamit. Kaya ngayon pati yung asawa niya sumasosok. Siya daw political harassment. Sabi naman ni NBI, hindi politika. Hindi kami ayaw siya ng politika, sabi niya. Maganda yan, nakakuha ng magandang direktor. Si Bongbong, sa katawan ni Atty. Melvin. Saludo po siya. Saludo siya. Napakaganda ang paliwanag niya. Ako yun ang gusto ko dyan sa mga yan. Kaya ninanamdam ko po yun. Hindi wala tayong political color. Hindi eh. Pagka DDS, ano yan? Siyempre, maniniwala ba yung DDS dyan? Hindi. Kanino maniniwala yung DDS? Natural, Mike. Pwede mong gawin dyan, Mike. Sa korte, sagutin mo lahat to kasong kinakaharap ng iyong pamilya. Nakakahiya. Asawa, anak, na lalaki, anak na babae. Isipin niyo yan. Nakakahiya. Yan, maganda sa sige, tignan natin sa Biblia. Meron tayong Biblia. Hindi natin nilalagyan ng Biblia.
Oo. Diba't ganun, meron kang ginagawa. Ganito na lang. Tignan natin yung Biblia. O amen, ang Biblia ng mga pastor. Sa unang 1, 2, 15-16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sama, ibig sabihin sa Diyos. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmula sa Ama o sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Yan. Itong mga bagay na mga kabaret, KTV, kunwari KTV o whatever, ano man tawag nyo dyan. Kapag merong tungkol sa laman, Kung madadala ko man, sabi nga, nakapila daw yung babae, may screen. Kumbaga, pagpasok mo pa lang, mamimili ka. O, last of the eye. Pag meron ka nagustuhan, dadiretso ka na sa second floor. Doon na magaganap ang laman. Yung laman mo, pinaliligaya mo sa pamamagitan ng pagtatalik ng hindi mo asawa. Oo. Sige na. Ano ba? Last of less. Siyempre, maganda nga naman yan. Kaya kaibigan, payo ko lang, pag nasa gobyerno kayo, iwasan yung ganyang negosyo at higit sa lahat, iwasan yung pumasok sa mga ganyan. Kasi pag nakita kayo, naturihan kayo nasa gobyerno, kung ganyan ang hanap buhay nyo, sayang. Sayang. Ano po, yan ang turo ng Biblia. Hindi turo yan, binasa ko yan. Hindi po turo yan, binasa ko lang. Kaya masasabi ko dito, dating congressman, Mike, sagutin mo na lang ang akusa ng NBI sa korte. Ito po inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Sana meron tayong natutunan. Ako yan ang gusto ko. Yung magandang magpaliwanag. Yan. Kagaya ng mga ibang abogadong na nandito na lamang po. God bless us all po sa inyo. God bless.